Subaybayan natin ang kwento ng isang manugang na inapi ng kanyang mother-in-law dahil siya ay mahirap at isang pipi. Simulan natin ang kwento. Hoy, bingi, sasanduan mo ba ako o ano? Ano bang meron na makakain? Siguro hot pot, zit and chew. Tumigil ka sa pagtambay ng walang kabuluhan, Chinli, bakit hindi ka nagmamaneho? Kahit na higit isang taon ka nang nakatira at kumakain sa aming tahanan, hindi ka pa rin makahanap ng trabaho. At makinig ka sa akin, Chinli. Kapag sinisundo mo ako, lumayo ka sa paaralan para hindi makita ng mga kaklase ko. Talagang hindi ko alam kung ano ang iniisip ng kapatid ko na bigyan ako ng bayaw na ganito. Pamilya Chu. Tiyak na hindi nagkamali ang tita noon. Ang mga talento ni Ming Hao ay walang kapantay. Kung hindi ako nag-aral sa ibang bansa para sa mas mataas na edukasyon, baka ako na ang nasa lugar ng taong bingi ngayon. At si Ching Yin. Tita, paano naman siya? Bakit hindi ko siya makita ngayon? Well, hindi pa siya bumabalik mula sa kumpanya. Biyenan ni Chinli, si Han Yingchu. Kaibigan sa pagkabata ni Ching Yin na si Louis Minghao. At paano naman ang mga kasosyo ni Ching Yin? Narinig ko na siya ay nananatili sa bahay dahil siya ay mabagal mag-isip at hindi marunong magsalita. Ako, gusto kong makilala ang manugang na makakapagpatalo kay Ching Yin sa ganitong kalagayan. Yung simpleng isip na pipi na Chinli na sinasabi mo ay kakabalik lang kasama si Zitian. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa bahay buong araw. Sa totoo lang, hinihintay ko na lang na makipagdiborsyo si Ching Yin sa kanya. Chinli, bumaba ka at salubungin ang mga bisita. Kaya pagkatapos mong umuwi, nagiging reclusive ka sa loob ng iyong kwarto at ayaw mong lumabas para makipagkita sa mga tao. Chinli, bingi ka na ba ngayon? Hindi mo ba naririnig ang tawag ng nanay ko sa'yo? Kung magiging bahagi ka ng pamilyang ito, kumilos ka na. Pa, bakit hindi ka makapagbihis? Bastos. Dahan-dahang buksan ang mga mata. 10 taon. Lahat ng pag-eensayo. Huff, puff, Hindi ako nagsalita ng 10 taon. Ito ay isang damdaming matagal nang nawala. Chinli, lumabas ka rito. Chinli, ilang beses mo akong pipilitin na sabihin ito. Bingi ka na rin ba ngayon, Chinli? So ikaw si Chinli. Kamusta, ako si Liu Minghao. Narinig ko na bingi ka at umaasa ka kay Ching Yin dahil wala kang trabaho. Sayang naman. Huwag mong isipin na mahirap kang basahin. Maliwanag na sumali ka lang sa pamilya Chu para sa kanilang mga ari-arian. Hindi ka karapat-dapat kay Ching Yin, ikaw. Paano kung bigyan kita ng 100,000 ngayon at umalis sa pamilya ng Chu magpakailanman? Paano mo gusto ang? Crack. Ang sama ko naman, ang pangalan ko ay Chinli. Chinli? Ikaw? Nakakasalita ka. Nakakapagsalita ka. Ang makapagsalita ngunit nagbabayad ng ganap na tulala, sinungaling ka. Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili sa pagsisinungaling kay Ching Yin nitong mga taon? Tigilan mo na yan, Chinli. Ring ring ring. Oh hey, ano? Ang mga pulis ay darating para sa aking kapatid na babae ngayon. Ano ang sitwasyon ni Ching Yin? May nangyari sa kumpanya at inaaresto ang kapatid ko dahil dito. Saan ka pupunta, Chinli? Bumalik ka rito at maglinis ka. Chinli? Ikaw. Nakakapagsalita ka na ngayon. Gaano ka manggahas? Ipakita ang iyong mukha dito. Ikaw ay isang kahihiyan sa pamilyang Chu. Chinli, ano ang ginagawa mo? Nakakapagod na ito. Huwag mong bigyan ako ng higit pang problema. Huwag kang mag-alala. Ibang tao na ako ngayon. Kailangan kong gawin ang aking tungkulin bilang iyong asawa. Ang kapal ng mukha mo, nakakausap ka pa pala, di ba? Talunan ka naman at gusto mo pa ring magmalaki sa harap ni Ching Yan. Batang tauna na manugang na yan na nakapasok sa pamilya Chu. Hindi ba siya marunong magsalita? Ang lakas ng loob niyang kumain at mabuhay sa pag-asa sa asawa niya. Tapos may gana pang sabihin na kaya niyang magamot ang sakit. Ang kapal ng mukha niya. Ano ba ang nakikita ng dalaga sa lalaking yan? May gamot ako para sa mga tigyawat mo sa mukha. Bakit naman kita paniniwalaan? Kung hindi gumana yan, handa akong tanggapin ang lahat ng kahihinatnan. Sige. Gawin mo na. Kung hindi mo ako mapagaling, huwag mo akong sisihin kung maging walang puso ako. Chinli,
Ano bang ginagawa mo? Mapapasubo ka sa gulo kapag nagsimula ka ng magsalita. Ang mga tigyawat sa mukha niya ay dahil sa lagnat. Kung hindi ka tutol, pakikuha naman ng mga halamang gamot na Chino. Epektibo kaya to? Siguro naman, gagana to. Chinli, tingnan natin kung paano ka matatapos. Hindi kita patatawarin kung mapapasangkot mo si Chu Qingyin. Heto, kunin mo ang gusto mo. Kung may masamang mangyari, hindi mananagot ang pamilya Chu. Alam kong hindi ako tutulungan ng pamilya Chu. Pero, ngayon, hindi na ako ang pipi na si Chinli na hindi makapagsalita at nasa awa ng pamilya Chu. Tapos na. Binibini, bakit hindi mo subukan sa mukha mo? Pog! Aba, nakakadiri, ano to? Mainit pa rin. Hahaha. Bata, mas mabuti pang huwag kang magsisinungaling sa akin. Kundi, magduruse ka. Talagang gagana to. Woohoo! You! Hahahahaha. Baliw ang lalaking to. Talaga bang gagana to? Ah! Kapatid, paano mo nagawa yan? Himala to. Paano nangyari iyon? Oh my God! Ginamon niya siya. Ang taunan na to. Talaga bang kaya niyang magamot? Ang mga sakit, Chinli. Ano bang nangyayari dito? Paano mo siya nagamot? Nag-aaral lang naman ako ng medisina sa paaralan. Panipi. Kapatid, kaya mo bang gamutin ang ibang karamdaman? Hindi ko pa masagot ng tiyak ang tanong mo ngayon. Dahil kailangan kong makita ang may sakit, panipi. Ang kalagayan ng tiyuhin ko ay napakakomplikado kung kaya mo siyang gamutin, bibigyan kita ng 500,000 yuan para sa paggamot. Panipi. Okay, sang-ayon ako. Nababaliw ka na ba? Huwag kang umalis. Hindi ka doktor. Hindi ito kagaya ng paggamot sa tigyawat. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sino sa tingin mo ang sarili mo? Kung papatay ka ng tao, hindi ka tutulungan ng pamilyang Chu. Chinli. Aasikasuhin ko na lang ito mag-isa kung may mangyaring masama. Hindi ako magdudulot ng problema sa pamilyang Chu. Ospital ng Yangcheng. Wala na ba tayong magagawa ngayon? Doktor, lumala na ang kalagayan niya. Lampas sa inaasahan natin. Sa kasong ito, masyadong delikado ang operasyon. Panipi. Pinsan, kumusta na ang kalusugan ng tiyuhin? Ngayong umaga, lumala ang kalagayan ni Papa. At ngayon, si Dr. Mike ay nasa kwarto at ginagamot siya. Ano? Pinsan, ito ang doktor na incheck na nakilala ko kanina. Magaling siyang doktor at kaya niyang gamutin ang sakit ng tiyuhin. Talaga bang doktor ka? Oo. Sa edad mo, nasa early 20 ka lang. Pwede ko bang makita ang lisensya mo bilang doktor, pakiusap? Pasensya na, wala akong lisensya. Liuan, nagbibiro ka ba? Hindi ko papayagan na pagalingin ng taong iyan. Ang ama ko. Pasensya na, Mr. Chin. Mas mabuting umalis ka na. Ang kalagayan ng pasyente ay napakasama. Dalhin siya sa emergency room ngayon. Ano, ama? Duke Mike, kumusta na ang tatay ko? Pasensya na, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Hayaan nating si Mr. Chin ang samuri sa kalagayan ni Tito. Baka mapagamot niya. Huwag kayong magkakagulo. Kahit si Dr. Mike, ang pinakamagaling na doktor sa lungsod, ay nagsasabing walang pag-asa. Hindi ko hahayaang ang isang bata na walang lisensya sa pagiging doktor ang gagawa nito. May oras pa para mailigtas ang matanda. Kung hindi, wala nang pag-asa. Lumayas kayo. Mayor Liu, maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Isang postahan, kaya mo ba yon? Abangan ang kasunod na kabanata.